for today's ganap nga, hindi nga ako pumasok sa work para nga maglinis dito sa loob ng apartment namin. Kaya kumuha na ako ng balikbayan box para nga ma-ship out na tong mga stop toys dito na napakadami. At syempre, bago ang lahat, susulatan ko muna ng details ko yung balikbayan box para naman makarating siya sa bahay namin. Baka kung saan pa ito makarating. Ilang araw, linggo, buwan na nga yung lumipas na sabi kong kukuha na ako ng balikbayan box para nga maipadala na to sa Pilipinas. Pero dahil sobrang dami nga ng overtime namin, hindi matuloy-tuloy. Hanggang sa dumami na nga ng dumami yung mga stop toys kawawawa ng asawa ko. Mas marami na nga yung stop toys kaysa sa mga gamit namin. Kaya hindi na rin kami makakilos ng maayos dyan sa loob. Napakakulit kasi nitong asawa ko. Sabi ko wag muna nga siyang magwawawa at napakadami na. Kaso ang tigas ng ulo, wawa pa rin ang wawa. Kung hindi ko pa talaga siya aawayin at maggalit-galitan ako dyan, hindi talaga to titigil kawawawa. Sino ba naman kasing hindi mai-stress pagkagaling mo ng trabaho at pagod tapos uuwi kang maguluang bahay dahil sa sobrang dami ng stop toys. Kaya pag uwi niya galing work, pinag-vacuum ko na siya talaga ng mga stop toys para nga ma-dispose na tong mga to at nang makapaglinis na rin kami dito sa loob ng apartment namin. Hindi ko na rin talaga kasi maintindihan kung apartment pa ba to o bodega na talaga. Sa sobrang gulo, sobrang dami ng gamit. Pinanindigan ko talaga yung galit-galitan mood ko dyan para sumunod siya sa lahat ng inuutos ko sa kanya. Sabi ko nga sa kanya, mag-vacuum ka lang dyan, wag mo akong kakausapin ha. I-vacuum mo lahat yan. Kasi kung hindi ka makulit at wawalang wawa, hindi dadami to ng ganito. Kaso, nakalimutan ko nga, nagalit pala ako sa kanya, pero ako rin lang yung unang kumausap sa kanya. Umaapaw na nga yung box ko dyan. Pero feeling ko, kasya pa siya. Kaya sabi ko sa kanya, tulungan na niya ako na ayusin para nga mapagkasya ko lahat. Kasi nga, sayang din yung space ng box kung hindi lahat malalagyan. Pinag-isipan pa namin yan ng mga 1 minute para mapagkasya nga lang yan lahat dyan sa loob ng box. Kasi nga, feeling ko talaga, kakasya pa yan talaga siya dyan. Kulang lang talaga yan sa ayos. Kaya sabi ko, baka kulang sa vacuum. Charot. Kaya pinagtatanggal niya ulit yung mga inayos ko at aayusin daw niya. Baka sakaling magkasya nga daw lahat dyan sa box. Pero ako rin lang din pala ang makakaisip kung paano magkakasya. Malalaki nga yung mga stop toys na yan. Pero pag na-vacuum na siya, ayan, lumiliit na siya ng mga ganyan kaliit. Kaya kasyang-kasya yan sa, sa gilid-gilid lang. Unlike lang dun sa mga sobrang lalaki talaga. Mga isang vacuum bag na small yung kasya doon sa isa na stop toys. O, diba? Nagkasya rin. Sayang din talaga kasi yung space. Kaya bawat sulok ng box na yan, sinusulit ko talaga. Kasi medyo pricey din talaga magpapalikbayan box. Sa pagsasara naman ng box, nakakaubos ako ng 6 na roll na tape. Dinadamihan ko talaga para ma-make sure na hindi puputok yung box habang nasa biyahe pa siya. Kasi nga, mga stop toys yan, baka mawala yung vacuum niya, biglang pumutok yung box ko. Kaya kinabukasan din, dinala na rin agad namin dun sa pinagkuhanan namin na balikbayan box para nga ma-ship na siya agad. Baka kasi kapag nagtagal pa siya, baka biglang mawala yung vacuum ng mga stop toys. Biglang lolobo yung box ko at puputok. Huwag naman sanang mangyari yun. At dito na nga matatapos yung part 1 ng balikbayan box namin. Thank you for watching. Shashani. Bye!